4 hanggang alas 4:30 ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. Balita alas 4, balita alas 4, balita alas 4, balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang ating balitang alas 4. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Tolitz Rapido Laurenio. At para sa ulo ng ating mga balita, balita alas 4. Imbaka ng kontrabando sa loob ng Bilibid, pinag-iba na ayon naman sa Bureau of Corrections. Special permit naman sa bus, itutuloy. Bahala ang batas kay Torres. Pre-trial hearing naman para sa Reyes Brothers, sinimula na. Iba pang unit naman ng Mitsubishi, inireklamo naman dahil naman sa suwa. Iglesia ni Cristo, itinaging nagmamayari naman ng luxurious na jet. No bayo, no boto policy. Sana ipapapatupad naman sa next election. Pinoy, nagsona naman sa Philcom sa Italy. Ang absenerong kongresista, inireklamo naman sa ombudsman. Duterte, pinangalanan ng paring umano'y nang molestya sa kanya. Comelec Chairman Andres Bautista, dating Comelec Chief Sixto Brillantes, hindi magkasundo. Kaugnay naman sa kasong diskwalifikasyon ni Senador Grace Poe. Yan ang ulo ng ating mga balita para sa balitang alas 4. Balita alas 4, balita alas 4, balita alas 4. At para sa ating mga detalye ng mga balita, bumuelta naman ang Commission on Elections sa Comelec sa akusasyon ng kampo ni Senador Grace Poe na inuna pa nito ang kaso ng mambabatas sa halip na sa kaso ng ilang nuisance candidates. Ay kay Comelec Chairman Andres Bautista, normal na proseso ang ginawa ng poll body at dahil tambak ang nagrereklamo kay Poe, ay obligasyon nila itong bigyan ng agarang aksyon. Nilinaw din itong wala silang natatanggap na pressure mula sa Malacanang para madaliin ang pagdiskwalipika sa presidential aspirant na si Poe. Pinayuhan naman ni Bautista ang kampo ni Poe na basahin muli ang desisyon bago maglabas ng anumang komentaryo ukol naman sa kaso at kung nais nilang iapila ang disqualification ay bukas ang tanggapan naman ng poll body. Noong Huwebes, may bagong paratang si Attorney George Garcia, legal counsel naman ni Poe laban naman sa second division naman ng Comelec. Hindi umano nito pinansin ng mga isinumitin nilang katibayan at mga dokumento na tulad din ng mga dokumentong isinumitin nila sa Senate Electoral Tribunal. Kaugnay nito, maging ang Malacanang ay nangangapa sa dilim kung bakit at paano nasabi ni Poe na si Administration Presidential Candidate at Liberal Party Standard Bearer Rojas ang nasa likod ng pagdidiskwalipika sa kanyang kandidatura. Balita alas 4, balita alas 4. Ahasa naman pinangalanan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang sinasabi nitong pari na umano'y nang molesta sa kanila noong siya'y nasa seminaryo pa lamang. Sa pahayag ni Duterte, kinilala nito ang nasabing pari na si Father Paul Falvey na matagal nang namayapa. Itang Davao Mayor na kanya ring napatawad si Father Falvey at wala na rin umano siyang wala balak pang magsampa ng kaso. Ikinuwento din ng alkalde na panghihipo lamang ang ginawa ng pari sa kanya. Matagda naman sila mag-usap ni Davao Archbishop Romulo Valles para resolbahin naman ang hindi pagkakaunawan ng ilang mga taga-simbahan.
Ginawa ni Duterte ang pahayag kasunod ng hamon sa kanya ng ilang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na pangalanan ng nasabing pari at magsampa ng kaukulang kaso. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, hinamon naman ng palasyo ng Malacanang si Senador Grace Poe na patunayan ang kanyang mga aligasyon kay Liberal Party Standard Bearer Marojas na utak umano ng kinakaharap nitong disqualification case. Ito ay dahil sa patuloy na pagturo ni Poe kay Rojas na umunay may pakana ng mga question sa kanyang citizenship at residency. Ayon naman kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hindi niya maalala kung saan nag-ugat ang mga aligasyon ng senadora dahil hindi naman sila kundi si Congressman Toby Tiangco nagsiwalat ng nasabing issue sa publiko. Hindi rin niya maintindihan ng administrasyon kung bakit patuloy nitong sinisisi si Rojas sa mga kinakaharap na diskwalifikasyon, kayong inimbitahan pa nila ang mambabatas na sumama sa kanilang senatorial slate noong 2013 at para maging vice presidential tandem naman ang pampato ng administrasyon sa 2016. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Liberal Party na may papaliwanag na maayos po ang lahat ng mga aligasyon na ibinabato sa kanya bago ang pag-imprenta ng mga balot ang gagamitin naman sa 2016 elections. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, muling ipinagbayabang ng Pangulong Benigno Aquino III sa mga Pinoy sa Italy ang naabot na paglago ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa pagharap nito sa mga miyembro ng Filipino community, tinukoy ng punong ehekutibo na malayo na ang naabot ng Pilipinas mula sa dating bansag nito na sick man of Asia. Ayon sa Pangulo, ang pag-angat ng pamumuhay ng mga kababayan ay bunsod umano ng magandang pamamalakad sa gobyerno at sustained high economic growth. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pagtala ng 5-year high record sa paglago naman ng gross domestic product ng Pilipinas na lalo umanong nagbibigay kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin sa buong Pilipinas, 12 minuto na makalipas naman ang ika-4 na nagmamadaling hapon. Samantalang oras na para tanggapin natin ang mga live report, mga update, mga detalye naman mula sa field kung saan tuloy na nakakalat ang ating mga RJ Patrollers. Kumakalap ng mga detalye naman para isang bulan, ibigay sa atin ang mga impormasyon. Unang-una sa listahan naman, mula naman dyan sa kanyang kinalalagyan kung saan naman Senador Bongbong Marcos hinikayat ang gobyerno na ibuhos ang nakalaang pondo naman para sa agrikultura. RJ Patrol. RJ Patroller numero 2, Jojo Sikat, detalye. Hinikayat itong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gobyerno na ibuhos itong nakalaang pondo sa naghihingalong sektor ng agrikultura upang palaksin at masiguro ang katatagan ng food security. Lumalabas sa ulat ng National Statistic Coordination Board, bumaksak itong agrikultura ng 0.1% sa third quarter na taon dahil na rin sa mahinang produksyon ng palay, mais at tubo na bumaksak sa 15.7%, 1.7% at 41%. Nababahala itong si Marcos na kung hindi kikilo sa pamahalaan na sa darating na panahon ay salat na ang bansa sa pagkaing kaakibat pa nito ang sobrang taas ng presyo. Labis na nalulungkot ang senador dahil naglaan ng pondo ang Kongreso para sa paglago ng agrikultura, subalit hindi naman ginagamit ng gusto ng gobyerno para matulungan ang mga kawawang magsasaka. Base sa record ng Department of Budget and Management, umaabot lamang sa 62% ng 2015 budget ng Department of Agriculture na nagamit ng ahensya hanggang nitong September at 30. Hindi pa kasama sa budget ng Department of Agriculture itong pondo para sa attached agencies at korporasyon ito tulad ng National Irrigation Administration, National Food Authority, Philippine Coconut Authority at Fertilizer and Pesticide Authority. Iginit pa nitong si Marcos na karamihan sa mga mahihirap na mga kababayan ay nasa sektor ng agrikultura.
Aniya ang pagtulong ay hindi lamang sa ayuda para sa mga mahirap, kundi pagtatayo na rin ng matibay na pundasyon para sa paglago ng ekonomiya. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat, RJ Patroller, numero 2, para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa magpapatuloy ng ating mga detalye ng mga balita, mariing pinabulaan na naman ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang paratang ng expelled ministers na sina Isaiah Samson Jr. at Vincent Florida at di rin nagmamayari sila ng magagarang mga eroplano. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwin Sabala, tawang kasinungalingan ang nasabing aligasyon dahil sumusunod umano ang pamunuan ng Iglesia sa striktong audit protocols. Una rito, ibinunyag din na Samson at Florida na nagmamayari ang INC ng Airbus 330202 at isang Boeing executive jet na nagkakahalaga ng aabot sa halagang 12 bilyong piso. Matatandang Hulyo na matanggal bilang mga ministro na nasabing sekta sina Samson at si Florida. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang ika-4 na nagmamadaling hapon ng Biyernes. Unang mga detalye pa lamang yan ng ating mga balita. Ang inyong napakinggan, susunod pa ang ilang mga detalye mula pa rin sa mga RJ Patrollers natin. Ibibigay natin yan ang langkay-langkay at kawing-kawing ng mga balita. Makalipas lamang ang ilang mga paalala. Kapiling pa rin ang inyong tagapagbalita, Tolits Rapido Laurenio. Oras natin sa buong Pilipinas, 17 minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alkansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon pong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alkansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Ho, ho, ho! This is RJ. I'm going to have a free concert on Taguig Day, December 8, Tuesday, 5 p.m. Market, Taguig Activity Center. I will see you there. You can buy my CDs, my DVDs, my t-shirts, and other paraphernalia of RJ history, plus a whole line of RJ guitar items. Buy an RJ guitar and guitar accessories right there at the concert at special discount prices. Let's rock and roll in Taguig on Taguig Day, Market Activity Center, December 8, Tuesday. This is RJ saying, rock and roll with me, December 8, Tuesday. Sponsored by RightMed, Bawal Lang Mahal, and Coco Life, freedom to live your life. Ako si Marivic Copilar, konsihal ng Distrito 6 ng Lungsod, Quezon, na bumabati sa mga tagapakinig ng DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media Broadcasting Network ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Pasko na naman, okay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamat. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks.
mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon. Alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolitz Laurenio. Balita, alas 4, ihahatid ni Tolitz Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alas 4 na, sa pagtatapos ng araw, narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. 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 Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang ika-4 na nagmamadaling hapon ng Biyernes. Balik tayo sa detalye ng ating mga balita. Aminado ang Malacanang, natitinti naman ang daloy ng trapiko ngayong Kapaskuhan, kung kaya't gumagawa na sila ng kaukulang hakbang upang maibsan ang pagsisikip ng mga kakalsadahan. Personal na ina-assess ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras noong Huwebes naman ang lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA Santolan, kung saan kinausap pa nito ang traffic enforcer kung bakit nagsikip ang daloy dito sa bahagi ito ng EDSA. Samantala, simula naman bukas, Disyembre 5, ipapakalat na sa EDSA ang 20 non-stop bus service bilang bahagi ng inilalatag ng mga solusyon sa pagpapaluwag naman ng Christmas traffic. Inanunsyo ito kahapon ni Almendras sa isang press briefing sa opisina na naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Makati City. Pangunahin naman ang layunin nito ay engganyohin ng mga private car owner na sa halip na dalhin ang kanilang mga sasakyan ay iwan na lamang ito at sumakay sa mga ipakakalat na express buses na higit pa rin komportableng sakyan. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 22 minuto na makalipas naman ang ika-4 na nagmamadaling hapon. Samantala, balikan natin ang ating mga report mula pa rin dyan sa field. RJ Patrol. Dalawang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa lungsod naman. Sa loob lamang ng kalahating oras, nasa linya RJ Patroller numero 6, Ed Doliente. Detalye, Ed Doliente. Babalikan natin ang detalye ng mga balitang yan mula kay Ed Doliente, kung saan naman dalawang patay sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril naman sa lungsod sa loob lamang ng kalahating oras. May mga detalye pa tayong inaabangan mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers. Mamaya-maya lang yan. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa pagpapatuloy naman ang ating mga detalye, sinimula na ang pre-trial hearing naman para sa magkapatid na sina Joel at Mario Reyes na umanay utak sa pagpatay sa environmentalist at mamamahayag na si Doc Jerry Ortega noong 2011. Nagsumite ng ebidensya at dokumento ang pamilya Ortega na magdidiin naman sa magkapatid na Reyes kaugnay sa sinasabing pagpatay sa naturang broadcaster. Counter affidavit naman ang sinumite ng kampo ng Reyes Brothers. Hindi naman kinatigan ng korte ang kanilang apila na ilipat naman ito ng kulungan. Itinakda naman ang bail hearing ng magkapatid na Reyes sa Enero sa susunod na taon. Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin sa buong Pilipinas, 24 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. Balikan natin ang ating mga RJ Patrollers mula sa field. RJ Patrol. Labindalawang senatorial candidate ni Senadora Grace Mo nagpakita ng suporta sa senadora. Nasa linya, RJ Patroller numero 2, Jojo Sikat. Detalye,
nagpakita ng suporta itong 12 senatorial candidate ni Senadora Grace Poe sa nararasang pagsubok nito sa tambak ng mga kasong isinampalaban sa kanya upang pigilan na tumakbo sa pampanguluang halalan sa 2016 election. Kumpiyansa itong 12 kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Partido Galing at Puso na malulusutan itong si Poe ang kinaharap na disqualification case at makakatakbo ito sa nalalapit na halalan. Nagugat ang pagpapakita ng suporta ng 12 senatorial candidates matapos na desisyonan ng Second Division ng Commission on Election na i-disqualifika ang senadora dahil hindi nito nakakamit ang 10 years residency requirements at ang hindi nito pagpapakita na magpapatunay na Pilipino ang mga magulang nito o itong tinatawag na biological parents. Ang 12 kandidato sa pagkasenador na nagpahayag na kanilang suporta kay Poe ay sina Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian, Edo Manzano, Lorna Capunan, Bayan Muna Representative Nery Colmenares, former Senator Juan Miguel Subiri, Manila Vice Mayor Isko Moreno, at CIS Party List Samuel Chief Pagdilaw, Representative Roman Romulo, Overseas Filipino Workers Advocate Susan Ople, Senator Vicente Tito Soto III, Senator Rob Rector, at former Senator Richard Gordon, kung saan naniniwala itong mga nasabing senador sa desisyon ng COMELEC ay bahagi ng plano upang i-demolish ang senadora sa presidential bid. Sinabi sa pati naman ito si Vice Mayor Isko Moreno, sinabi nito na kung may mga kawawang overseas Filipino workers ang nabibiktima ng tanging bala sa Ninoy Aquino International Airport, itong si Senadora Grace Poe naman ay biktima ng tanging disqualification case ng Commission on Election. Biginito itong si Moreno na ang pagtatanim ng mga disqualification case laban kay Senador Poe ay isang uri ng panlalamang at pagsasamantala ng mga kalaban nito upang alisan ng karapatan ng mga Pilipino na pumili ng isang pinunong may galing at puso sa isang malinis na halalan. Sa panig naman itong si Representative Colmenares, sinabi nito na ang desisyon ng COMELEC Second Division ay pagpapakita ng social injustice sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi naman itong si Representative Gatchalian na hindi pa tapos ang laban at naniniwala ito sa bandang huli kakatigan ng Korte Suprema si Poe sakaling ibasura ang COMELEC Mbank ang mosyon ng senadora na ihahain naman sa darating na Lunes. Mula sa Senado, ito si Jojo Sicat, RJ Patroller, Nomino 2, DCRJ 810, 8 Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4! Balita alas 4! Balita alas 4! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Samantala, tumako naman tayo para sa ating police report. Patuloy naman ang ginagawang clearing operations ng militar matapos makubkob ang pinaniniwalaang kampo naman ni Abu Sayyaf Group Leader Radulan Sahiron sa bulubundong ibahagi ng Sulu kahapon. Inihayag ni Joint Task Group Sulu Commander General Alan Arojado na matagumpay na napasok naman ng government forces ang naturang area sa Barangay Darayan sa Barangay Bayan ng Patikul. Ilang oras matapos silang maglungsad ng shelling operation, si Sahiron ang tinuturong senior leader ng mga bandido na kumikilos naman sa lalawigan. Maliban sa mga na-recover na armas at personal belongings, may nakita rin umanong mga bakas ng dugo sa lugar kung kaya't pinaniniwala ang may nasugatan na isinagawang pambobomba naman ng militar. Pinaniniwala namang nasa bayan lamang ng Patikul at tumangas at nagtatago naman ang naturang mga bandido. Balita alas 4! Balita alas 4! Balita alas 4! 2 minuto na lang bago mag alas 4:30 ng hapon. Samantala, para sa ating balitang sports, inaasahang dedesisyonan bukas si Filipino World 8 Division Champion Manny Pacquiao kung sino naman ang mga kalaban sa kanyang huling laro bago ito magretiro. Ito ang inihayag ni Bob Arum ng Top Rank Promotions base na rin sa kanyang pakikipag-usap kay Michael Kongs, ang Canadian advisor na Manny Pacquiao.
Kabilang sa mga pinagpipilian ni Pacquiao ay sina World Light Welterweight titleist at 2014 Fighter of the Year Terence Crawford, Welterweight King Timothy Bradley Jr. at Welterweight Contender Amir Khan. Matatandang nagkaling si Pacquiao sa unanimous decision loss kay Floyd Mayweather Jr. noong Mayo 2 kung saan nagkaroon siya ng right shoulder injury. Matapos sa 5 araw ay sumailalim si Pacman sa isang surgery kasunod ang MRI na nagpatunay na naghilom na ang kanyang sugat sa kanang balikat. At sa pagtakbong senador ni Pacquiao, nais niyang magretiro na sa boxing upang mapagtuunan ng pansin ang kanyang paglilingkod sa bayan. Balita alas 4. Oras natin, 29 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. Dumako pa rin tayo sa ating mga RJ Patrollers mula sa field. At ito naman ay hinggil sa kung saan DBM ipinagmalakihan na tipid sa advertisement ng procurement. RJ Patrol. Nasa linya natin, RJ Patroller numero 3, Felix Tampongo Detale. Ipinagmalaki nga ng Department of Budget and Management ang kanilang natipid na 1.5 bilyong piso dahil sa paggamit nila ng Philippine Electronics o Government Electronics Procurement System o PhilJEPS. Ang naturang halaga dapat ay gagastusin sana para sa advertisement sa mga pahayagan. Ayon kay Budget Secretary Butabad, kapag gamit nila ng PhilJEPS, mas naging transparent ang procurement system ng gobyerno. Ang PhilJEPS ay isang web portal na nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng impormasyon sa procurement ng gobyerno na ang lahat ng lokal na pamahalaan ay obligadong gumamit ng naturang programa o sistema batay sa sinasaad ng Government Procurement Reform Act. Ang buong proseso ng procurement mula sa announcing at advertising, imbitasyon sa bidder, resulta ng bidding at buong proseso ay nakarecord online. Sinabi pa ng kalihim na noong wala pa ang PhilJEPS, milyong piso ang ginagastos ng pamahalaan para sa advertising at sa pagbabayad ng mga consultant. Ito, si Felix Tampongo nag-uulat para sa DZRJ 810 ay Trimedia ang hintilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol. Balita alas 4. Balita alas 4. Alas 4:32 ng hapon. Sumayin nyo ang kabuuan ng ating balitang alas 4. Ang mga detalye inyong napakinggan mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers nationwide. Muli magbabalik sa Lunes ang inyong balitaan. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Olive sa Rapido Laurenio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok. Susunod na ang 8 Diretso, kapili naman sa Supremo, Joey Falcon at Bernard Tan para sa isang espesyal na pag-uusap at usapin para sa bakit kita iboboto. Ito ang silid pambalitan ng DZRJ 810 AM, A-Tri-Media Broadcasting Network. DZRJ 810 at A-Tri-Media Broadcasting Networks.